Paano kung ang akala mong isang magandang misyon na ibinigay sa iyo ay susubok pala sa kakayahan mo bilang isang sundalo? Handa mo bang isakripisyo ang sarili mo para sa kapakanan ng inyong mga kasamahan at ng taong bayan? Tunghayan natin ang kwentong pupukaw sa inyong isipan tungkol sa isang sundalo na halos ibuwis na ang buhay para sa kapakanan ng nakararami. Ang kwentong pupukaw sa inyong mga natutulog na puso. Ito ay tungkol sa isang sundalong may tangan ng mutya ng putik laban sa isang angkan ng mga aswang na gabunan. Magandang araw po, Sir Ray. Itago niyo na lamang po pala ako sa pangalang Dante. Isa na po akong retiradong sundalo. Sa ngayon ay ang ginagawa ko na lamang sa buhay ay ang pag-aalaga ng mga isda sa maliit kong fish pond. Bago muna ang lahat, Sir Ray, gusto kong magpasalamat sa inyo dahil sa wakas maibabahagi ko na rin sa inyong channel ang aking kwento. Ang kwento pala na aking ibabahagi sa inyo ngayong araw ay nangyari noong 1980 sa isang tago at liblib na lugar sa isang bayan ng Mindoro. Sa pagkakatanda ko, Sir Ray, nasa 27 taon gulang pa lamang ako noon. Kasalukuyan akong nagtatrabaho bilang isang sundalo ng mga sandaling iyon. Ang totoo niyan, nasubukan ko lang pasukin ang propesyon na iyon dahil sa aking ama na gusto kong maging isang mandirigma. Maaga siyang pumanaw noong nag-aaral pa lamang ako sa sekundarya. Kaya naman hindi niya na ako nakitang nagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo bilang isang sundalo. Namatay siya ng maaga dahil sa malubha niyang sakit na diabetes. Ngunit ganun pa man ay alam ko na ipinagmamalaki niya ako dahil isa na akong ganap na sundalo. Iyon din ang sabi sa akin ng Nanay Lisa. Alam daw niya na pinagmamalaki ako ni tatay dahil sa pagiging isa kong bayani ng bayan. Halos 5 taon na rin akong nagtatrabaho bilang sundalo, pero hindi naman tumataas ang ranggo ko. Kahit na ginagawa ko naman ang lahat para doon, pero nananatili pa rin kami sa ibaba ng mga kasama ko. Ngunit kahit na ganon, ay masaya pa rin ako na nakatutulong ako sa ating mga kababayan at sa bansang Pilipinas. Masaya na rin kami ng mga kasama ko dahil kahit papaano ay napagtagumpayan naming 5 ang misyon na binigay sa amin kahit na mahirap ito at malayo. Minsan ay nasa isang misyon kami noon ng mga kasama ko na itago natin sa pangalang Nilo, Marco, Gab at Julio sa isang probinsya na hindi ko na lamang papangalanan. May nabalitaan kasi noon ng mga rebeldeng umaaligid sa bayan na ito tuwing gabi. At kinabukasan ay may natatagpuan na lamang na patay na tao o kaya mga sibilyan. Pinadala kaming 5 na grupo sa probinsya na ito para libutin ang buong lugar at magmanman sa mga rebeldeng umaaligid. Iyon yata ang ika-5 misyon na hinawakan namin na talaga namang napakahirap. Lalo pat hindi naman namin alam ang lugar at pasikot-sikot. Kahit naman na merong kaming mapa at may ibinigay na aerial view ang staff sergeant namin, pinag-aralan namin ang buong lugar. Pero minsan ay hindi mapipigilan ang nawala sa isipan na ang lugar na iyon dahil sa dami naming iniisip. Isang gabi noon habang sa isang gubat kami ng mga kasama ko na nagmamatsyag ay hindi namin mapigilan ang kabahan.
Noon ko lamang naramdaman ang takot na bumalot sa buong pagkatao ko. Natatakot kami ng mga kasama ko sa maaaring mangyari at sa kaligtasan namin. Pero kinakailangan din namin lakasan ang aming loob para siguraduhin na nasa mabuting kalagayan ang mga mamamayan. Naglalakbay kami noon ng mga kasama ko. Tahimik ang mga kilos namin para kung sakali man na nasa paligid ang mga kalaban ay hindi nila kami makita. Itinaas ko ang aking kanang kamay nang may matanaw akong isang munting apoy sa di kalayuan. May namataan din akong grupo ng mga kalalakihan na nagkakasiyahan sa mga sandaling iyon. Pinadapa ko ang mga kasama ko sa damuhan para naman hindi kami makita. Nilingon ko sila noong nakadapa na kami at sumenyas ako sa kanila na may mga armadong kalalakihan akong namataan ilang metro ang layo. Naiintindihan naman nila ang nais kong iparating noon at napagkasunduan naming tahimik namin na lulusubin ang mga armadong kalalakihan. Gumapang kami sa damuhan at pinagmasdan ang buong paligid na kinaroroonan ng mga kalaban. Binilang ko ang mga kalalakihan at nasa 10 ang bilang ng mga ito. May mga barong-barong sa paligid na siyang kuta nila. Nagkakasiyahan ang 10 kalalakihan habang umiinom ng alak at kumakain ng inihaw na manok. Tumayo naman ang isang lalaki, bitbit ang isang alak at lumapit ito sa gilid ng nagbabagang apoy. Doon ko na nakita ang 3 matatandang lalaki na bihag nila. Puro may mga pasa ito at may iilang sugat na dumudugo. Nakatali rin ang mga kamay at paa. Umupo sa lupa ang lalaking may hawak na alak at isang iligal na baril. Hinarap nito ang 3 bihag saka ito tumawa. Hindi ko naman narinig ang sinabi nito sa mga bihag niya dahil sa ingay ng mga kasama niya. Bumaling ako sa mga kasama ko at tinawag ko silang 4. Pinag-usapan namin na pabulong kung papaano namin ililigtas ang mga bihag na iyon. Noong nasabi ko na sa kanila ang plano ko, ay nagsimula na kaming kumilos. Tumungo kami papuntang Hilaga. Si Gab, si Julio naman ay nanatili sa aming pwesto na nasa timog. Si Nilo naman ay sa kanlurang bahagi at sa silangan namang bahagi si Marco. Ako naman ang tahimik na susugod sa mga kalaban para tawagin ang kanilang atensyon. Nagsimula akong magpaputok ng dala kong barel at natamaan ang isang kasama ng mga kalalakihan. Pagkatapos nun ay sabay-sabay na kaming nagpaputok ng mga kasama ko at wala kaming tinira na isa sa 10 kalalakihang andoon. Noong masiguro namin na wala ng iba pang kalaban ay tumayo na ako at agad na tinungo ang kinaroroonan ng mga bihag. Mabilis kong hinugot ang punyal na nasa aking bewang at pinutol ang lubid na siyang nakatali sa kanilang mga kamay at paa. Kitang-kita ko naman ang gulat at takot sa kanilang mga mata ng sandaling iyon. Panay ang pasasalamat nila nang tulungan namin silang patayuin ng mga kasama ko. Ramdam ko ang kanilang panginginig na siyang bumalot ng awa sa aking puso. Pagkatapos naming masiguro na wala ng buhay ang 10 lalaking mga armado at ang kaligtasan ng lugar na iyon, ay tumawag na kami sa himpilan para magpadala ng tulong sa 3 matandang lalaki. Hindi naman nagtagal ay dumating na rin at dinala na sa mga ospital ang 3 matandang lalaki. Sa labas kami ng ospital nakatayo ng mga kasama ko habang hinihintay namin ang aming pinuno ng mga sandaling iyon. Hindi naman kasi kami pwedeng umalis hanggat hindi namin nasisiguro na
ligtas ang tatlong matanda sa loob. Habang nakatayo kaming lima ay biglang nagpaalam sa amin itong si Julio para bumili ng may inom at makakain sa labas. Sumama naman sa kanya si Gab para may katulong daw ito sa pagdala ng mga bilihin. Naiwan naman kaming tatlo nila Marco at Nilo. Hindi namin maiwasang tatlo na pag-usapan ang mga magiging parusa na matatanggap namin mula sa aming pinuno ng mga sandaling iyon. Hindi kami nagtira ng buhay sa mga armadong lalaki na makakapagturo at maaaring magsabi ng mga kasama nito. Idagdag pa na mali ang naging taktika sa pagpaplano kong paglusob. Subalit aminado naman ako sa aking sarili na tama lang naman ang ginawa ko bago pa mahuli ang lahat. Hindi naman duda sa pananamit ng mga kalalakihan na mga rebelde ito. Bumuntong hininga kaming tatlo habang iiling-iling. Nakahanda na rin kaming masuspindido sa serbisyo ng ilang linggo o buwan kung sakali man. Ang mahalaga sa amin ay nailigtas namin ang tatlong matandang lalaki. Makaraan ng ilang sandali ay bumalik na sina Julio at Gab na may dalang mga pagkain. Kasunod nila ang pinuno namin. Agad namang kaming sumaludo sa kanya nang makaharap namin ito. Matalim ang ipinukol niyang tingin sa akin at tinawag ako para kausapin ng masinsinan. Bilang sergeant ng team, ng mga sandaling iyon ay alam ko na kargo ko ang desisyon na nagawa ko. Tinanguan ko ang mga kasamahan ko para iparating sa kanila na walang dapat na ipag-alala. Pinasunod naman ako ng pinuno namin sa kanya palabas ng ospital. Noong nasa labas na nga kami ng ospital ay tuluyan na akong kinausap ng pinuno namin. Napahilot pa ito ng kanyang sentido at mukhang hindi niya malaman kung ano ang kanyang gagawin sa akin. Sinabihan niya ako na hindi raw tama ang paraan ko sa pagliligtas sa mga bihag. Pero ganun pa man daw ay nagpapasalamat siya dahil nailigtas namin ang tatlo. At wala raw na masamang nangyari sa amin. Ang problema raw ay kung ano ang sasabihin niya sa mas nakakataas na wala kaming nahuli kahit ni isang armadong lalaki para makapagturo sa ibang kasama nito. Sinagot ko naman ito na maaari naming tanungin ang mga bihag oras na gumaling na ang mga ito. Umiling na lang ang pinuno namin at kalaunan ay tumango siya na parabang pumapayag ito sa mga sinabi ko. Sa sandaling iyon ay pinalampas niya ang ginawa ko. Siya na raw ang bahalang magpaliwanag sa general sa aming mas nakakataas. Basta raw sa susunod ay hindi na raw ako magpapadalos-dalos ng desisyon na hindi pinagpaplanuhang mabuti. Nagpasalamat naman ako sa kanya bago ito tuluyang umalis ng ospital. Ako naman ay muling bumalik sa loob para sabihin sa mga kasama ko na wala na silang dapat na ipag-alala pa. Ilang araw kaming nagpahinga sa aming kuta matapos ang labanan. Nasa kuta na rin namin ang isa sa matandang lalaki na ang pangalan ay Taba. Ang kasama nitong dalawa ay kinuha na ng kanilang pamilya nang makalabas kami ng ospital. Tinanong naman sila kung ano ang nalalaman nila sa grupo ng kalalakihan ngunit wala rin silang alam tungkol sa mga ito. Nagulat na lamang daw sila nang bigla silang kidnapin ng mga ito at gawing bihag. Si Mang Taba na lamang ang hindi noon sumasagot at tulala pa rin siya. Sinabihan din ako ng mga kasama ko na baka raw sa takot ay naging ganon ang matanda. Hindi ko napigilan ang sarili ko at pinuntahan ko nga itong si Mang Taba sa kinahihigaan nito. May dala akong pagkain para sa kanya at agad ko itong inalok pagdating ko sa paanan niya.
Tulala pa rin ito ng mga sandaling yon. Lumipat ako para kausapin siya. Pinilit ko din itong kumain, kung saan nakuha ko ang kanyang atensyon. Tinulungan ko siyang makatayo at binigay ang plato na may lamang ulam. Sa unang pagkakataon mula nang iligtas namin siya, ay noon lamang siya nagsalita. Nagpasalamat siya sa akin sa pagliligtas daw namin sa kanya, na agad ko namang tinanggap. Inamusta ko naman ang pakaramdam niya at sinabi niya sa akin na maayos naman daw. Pero hindi rin daw siya magtatagal na siyang ikinabigla ko nang marinig iyon. Bago pa ako magsalita ay may hinugot siya mula sa kanyang bulsa. Hinawakan niya ang aking kamay at inilagay sa aking palad ang isang kwintas na may palawit na kulay itim na bato. Wala akong pambayad sa kabutihan ng puso mo, pero sana tanggapin mo itong kwintas na ibibigay ko. Baka ingatan mo ito at ipagtatanggol ka niyan mula sa kapamakan. Gumamit ka lamang ng putik at tiyak ang inyong tagumpay. Sambit pa niya noon sa akin na siyang ikinangiti ko naman. Agad akong umiling para sana tanggihan si Mang Taba, ngunit agad siyang nagsalita. Sabi niya sa akin kapag tatanggihan ko raw ang bigay niya, ay baka hindi siya masiyahan habang buhay. Kaya wala na akong nagawa ng mga sandaling yon, kundi tanggapin ang kwintas na binigay niya. Pinangako niya rin ako na suotin ko raw yun palagi at huwag ihihiwalay sa katawan ko. Kahit nagtataka man, ay nangako na lamang ako sa kanya. Pagkatapos kong mangako sa kanya, ay hinawakan niya muli ang aking kamay at nabigla na lamang ako nang umusal ito ng isang Latin na dasal. Ipinagkipit balikat ko na lamang ang ginawa niya. Nang matapos siya ay pinilit ko siyang kumain. Pumayag naman ang matanda sa akin at muli siyang nagpasalamat. May mga bagay pa siyang sinabi sa akin tungkol sa kwintas na hindi ko lubos maunawaan noon. Gayong tinanggap ko raw ang kwintas ay sana raw ay gampanan ko ang aking tungkulin sa buhay, ang ipagtanggol ang mga taong nasa kapahamakan. Naging mahaba-haba ang pag-uusap naming dalawa, hanggang sa nagpaalam na rin ako sa kanya para ihatid sa lababo ang pinagkainan niya. Noong nasa lababo na ako, ay tiningnan kong muli ang kwintas na bigay niya na nasa aking kamay. Bumuntong hininga ko at walang pag-aalinlangan na sinuot ko yon sa aking leeg. Saka ko yon pinailalim sa suot kong damit. Kumain na rin ako ng araw na yon at muling bumalik sa aking kwarto para magpahinga. Kinabukasan ay nagising na lamang ako dahil sa katok ng pinto ng aking kwarto. Nalimpungatan pa nga ako at saglit na nagpahinga bago pagbuksan ng pinto ang kumakatok sa labas. Sumalubong sa akin si Julio na parang namumutla. Agad ko naman siyang tinanong kung ano ang nangyari at ang aga-aga ay kumakatok ito. Gayong wala pa naman kaming misyon ng araw na iyon. Lumunok muna siya ng ilang beses at huminga ng malalim bago ito tuluyang nagsalita. Binalita niya sa akin na wala na raw si Mang Taba. Hindi na raw ito humihinga ng tingnan nila sa kwarto niya. Agad akong nagbihes at saka lumabas ng kwarto. Kasama ko si Julio patungo sa kwarto ni Mang Taba. Naabutan ko naman sila Nilo, Marco at Gab na sinusubukan na bugahan ng hangin ang matanda. Ngunit hindi na ito naagapan pa. Umiling ako sa kanila matapos kong tingnan ang pulso ni Mang Taba. Inutusan ko naman si Nilo na humingi ng tulong para matulungan kaming dalhin sa morgue ang katawan ng matanda. Tumango naman sa akin si Nilo, saka siya lumabas ng kwarto. Inutusan ko na rin ang iba kong kasama na magbihes na para makasama kami sa morgue. Inutusan ko rin sila na kontakin ang pinuno namin para tulungan kaming hanapin ang pamilya
ni Mang Taba. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na ang rescue. Pinagtulungan naming buhatin ang katawan ni Mang Taba patungo sa may sasakyan. Kami naman ng mga kasamahan ko ay agad na sumakay ng aming sasakyan at nakasunod sa hulihan ng sasakyan ng rescue. Pagdating namin sa morgue ay agad namang inasikaso ng mga tao roon ang bangkay ni Mang Taba. Dumating din ang pinuno namin para tanungin ako sa nangyari at ibalita sa akin na wala raw sila mahanap na records tungkol sa pagkatao ni Mang Taba. Kaya naman wala na kaming nagawa pa nang magdesisyon si Mr. Suarez na iwan muna sa morgue ang katawan ng matanda. Kapag daw lumipas ang ilang araw at wala pa ring pumupunta ritong kamag-anak, ay ililibing na lamang daw namin si Mang Taba. Makalipas nga ang ilang araw ay wala man lang kumuha sa katawan nito, kahit sinong pamilya o kamag-anak niya. Kaya naman napagkasunduan na namin na ilibing na ang katawan nito. Matapos ang libing ay pinatawag din kami agad ni Mr. Suarez para naman daw bigyan kami sa isang misyon. Isang grupo ng mga kalalakihan daw ang namataan na naman sa isang bundok na nagkukuta. May mga bihag daw ang mga ito, kababaihan at mga bata. Sinabihan pa ako ni Mr. Suarez na yun na raw ang araw para bumawi ako sa kanya mula sa pagkilos kong walang paalam sa kanya. Nagplano kaming lahat kasama si Mr. Suarez. Naroroon siya para pag-aralan at magbigay ng suwestyon sa planong gagawin. Dumating na rin ang ilang mga matataas na opisyal kasama ang general. Tumulong na rin sila sa pagpaplano at pagbibigay ng tulong mula sa iba pang grupo. Sa pagkakataon daw na iyon ay sisiguraduhin namin na may makukuha na raw kaming titistigo para sa investigasyon na gagawin, pero mas mahalaga raw at masiguro namin ang kaligtasan ng mga bihag. Nang matapos ang usapan ay nagpaalam na rin sila at bumalik na sa syudad. Kami naman ang grupo ko at ang iba pang grupo ay nanatili sa aming himpilan para sa panandaliang paghahanda. Pagkatapos noon ay bumalik na kami sa aming mga kuta para makapaghanda kami sa aming paglusob sa susunod na araw. Habang nasa kwarto ko noon ay tiningnan ko ang kwintas na bigay sa akin ni Mang Taba. Nagdadalawang isip pa ako kung isusuot ko ito o hindi, hanggang sa uli ay wala na akong nagawa kundi isuot ito. Labis din akong nagtaka nun sa biglang pagpanaw ni Mang Taba. Gayong nakita ko ito noong araw bago ito mamatay na masigla pa ito. Ngunit hindi may pagkakaila na medyo may dinaramdam na siya at nanghihina na rin. Napailamos ako sa aking mukha nun. Saka ako tuluyang humiga sa aking katre. Paulit-ulit na bumalik sa isip ko ang mga sinabi sa akin ni Mang Taba kung ano ang gagawin sa kwintas na iyon. May nabanggit siya sa akin tungkol sa isang antingero at mga aswang. May kapangyarihan din daw ang kwintas na may mutya raw ng putik. May pagtatanggol daw ako nito mula sa mga masasamang nilalang tulad ng mga aswang. Lalakas din daw ako kung ipagdarasal ko raw palagi ang dasal na isinulat niya sa papel. Oras daw na matanggap ako ng mutya ng putik ay mamamatay raw siya at lilisanin na ang mundong iyon. Ibig sabihin daw nun ay nasa akin na ang tungkulin niya na pagiging isang antingero. Kapag daw mangyari yon, siguraduhin ko raw na gamitin ang mutya sa tama at kabutihan. Ipagpatuloy ko lang daw ang pagtulong sa aking kapwa. Sinabi niya rin sa akin ang paggamit ng mutya. Lalagyan ko raw ang buong katawan ko ng putik at ang mga sandata ko ay hindi na raw ako makikita ng mga aking kalaban. Umiling na lamang ako dahil puno ng misteryo at hiwaga si Mang Taba. Maging ang mga sinabi niya.
kahit sa kahuli-hulihan itong sandali sa mundo. Sa mga sandaling iyon, kinuha ko sa aking bulsa ang isang piraso ng papel. Saka ko binasa ang dasal doon na isinulat ni Mang Taba. Sinunod ko ang utos niya na dasalin ko yon tuwing 6:00 ng gabi sa araw ng Miyerkules at Biyernes. Sa pagdarasal ko ay tuluyan ko ngang naramdaman ang pag-iinit ng mutya na nakasuot sa aking leeg. Noong una ay natakot ako sa kakaibang enerhiya na iyon. Hindi ko rin maiwasan ang kabahan at tanungin ang aking sarili kung tama ba ang ginawa ko. Hanggang sa unti-unti ko nang tinanggap ang lahat. Tinanggap ko ang pagiging isang antingero sa kagustuhan na ipagtanggol ang mga tao mula sa masasamang nilalang tulad ng aswang o ng tao. Natuloy nga ang aming misyon na yon. 6:00 ng gabi ay tumungo na kami sa lugar kung saan nagkukuta ang mga armadong kalalakihan. Ang ibang grupo ay nasa kabilang parte ng bundok para din magmanman at naghihintay ng hudyat sa oras ng paglusob. Bawat grupo ay may nakalaang oras sa paglusob at ikalawa kami ng grupo ko na susugod. Oras na may hindi magandang nangyari. Binilang namin ng mga armadong kalalakihan at sa pagkakataon na yon ay napakarami ng mga ito. Kung gagamit kami ng barel ay paniguradong matutunugan kami. Panigurado na mapapatay na ng mga ito ang bihag bago pa namin mailigtas ang mga ito. Sa sandaling yon ay naisipan kong subukan ang kapangyarihan ng mutya na sabi sa akin ni Mang Taba. Tahimik akong pumuslit mula sa mga kasama ko at agad na nagtungo sa ibang parte ng gubat. Dito humanap ako ng putik. Nang makita ko ay agad ko yung pinahid sa aking buong katawan. Nagdasal muna ako bago ko tuluyang tumungo sa kuta ng mga armadong kalalakihan. Labis ang gulat ko nang nasa harapan na nila ako ay hindi nila ako nakikita o napapansin. Iyon ang pagkakataon ko para kumilos. Hinugot ko ang aking punyal at isa-isa ko silang sinugatan sa kanilang leeg. Gulat na gulat ang mga ibang kasamahan nila. Ngunit wala na rin silang nagawa dahil hindi nila ako makita. Hanggang sa 3 na lamang ang aking tinira sa kanilang lahat para sa investigasyon. Kumuha ko ng lubid saka ko sila tinali sa isang malaking punong kahoy. Tumungo ko sa isang ilog matapos kong masiguro na wala nang natirang kalaban at nang pakawalan ko na ang mga bihag. Pagdating ko sa pwesto ng aking grupo ay labis ang pagtataka nila. Nang basang-basa ako, sinabi ko na lang sa kanila na nahulog ako sa ilog dahil sa dilim. Sinabi nila sa akin ang kanilang nakita. Gulat na gulat sila dahil hindi nila nakita ang may gawa nun sa mga armadong kalalakihan. Sinabi ko na lamang sa kanila na magpasalamat na lamang kami at naging madali ang trabaho namin. Tumungo na nga kami sa kinaroroonan ng mga bihag para iligtas sila at dalhin sa isang ligtas na lugar. Ang pangyayaring yun ay naging usap-usapan sa aming himpilan, pero nanatili lamang hanggang doon ang usapan at hindi na ito nakalabas pa. Ako naman ay pinili kong itago ang katotohanan para na rin sa aking kaligtasan at sa aking sikreto. Hindi lang yon ang unang beses ko sa paggamit ng mutya, kundi madalas din, lalo na pagdating sa aming mga misyon. Masaya rin ako dahil kahit papaano ay nagagawa kong tumulong sa aking kapwa. Minsan noon, Sir Ray, napanaginipan ko si Mang Taba. Nakausap ko siya at ilang beses niya akong pinasalamatan. Hindi ko alam kung ano ang sinagot ko sa kanya noon. Basta masaya ako dahil maging si Mang Taba ay masaya sa ginagawa kong tungkulin. Makalipas ang ilang araw na pagpapahinga
ay pinatawag ulit kami ni Mr. Suarez para na naman sa isang panibagong misyon. Tumungo kami sa himpilan ng grupo ko para makaharap namin si Mr. Suarez. Malalaman din namin kung ano ang panibagong misyon na kanyang ibibigay. Sa mga sandaling iyon habang nagsasalita si Mr. Suarez, ay hindi ko maiwasan ang mag-isip ng malalim. Lalo pa at nabanggit niya ang tungkol sa mga taong nawawala na parang bula. Misyon namin na hanapin ang mga ito at kung ano ang nangyayari sa isang liblib na baryo sa isang bayan ng Mindoro. Noong una ay sumagi sa isipan ko na kababalaghan, mga engkanto o elemento na maaaring ugat ng pagkawala ng mga tao. Ngunit naisip ko na imposible naman yon. Ang huling sumagi sa isipan ko nun ay aswang. Gusto ko sanang sabihin kay Mr. Suarez na kung pwede ay ako na lang ang gagawa sa misyon na iyon dahil ayaw kong mapahamak ang mga kasama ko. Ngunit hindi ko naman nagawa. Sigurado ako na magtataka ito at tatanungin ako kung bakit. Hindi na lang ako kumibo at tahimik na tinanggap ang misyon na iyon para sa aming grupo. Pagbalik namin ng mga kasama ko sa aming tinutuluyan, ay hindi nila maiwasan ang pag-usapan ang tungkol sa misyon. Ang hula naman ni Julio ay baka raw nawawala ang mga tao sa baryo para ibenta ang mga laman loob na magagamit sa operasyon. Iyon din ang palagay nila Nilo at Gab. Samantalang si Marco, ang hula naman ay baka raw kinuha ng mga elemento o engkanto ang mga tao. Pinagtawanan naman siya ng tatlo nang magsalita ako na may posibilidad sa sinabi ni Marco. Nagdagdag din ako na baka may aswang ang may kagagawan kaya nawawala ang mga tao at hindi na ito bumabalik, na kahit katawan ay hindi mo makita. Hindi agad sila naniwala, pero sumang-ayon sa akin si Marco. Hayaan nyo na, malalaman din naman natin ang totoo kapag nandun na tayo. Sa ngayon maghanda na tayo ng mga gamit natin, yung dadalhin natin sa misyong ito. Pagtatapos ko sa pagtatalo nila, na agad din naman nilang sinunod. Nang matapos na nga kami sa paghanda, makalipas ang ilang araw ay nagbigay na ng mga hudyat ang grupo ni Mr. Suarez na tumungo na kami sa lugar kung saan nangyayari ang insidente ng pagkawala ng mga tao. Nagbihis kami ng sibilyan para hindi kami matunugan ng mga kalaban kung sakali man na nasa baryo o paligid lamang ang mga ito. Pagdating namin sa liblib na baryo ay nagpanggap kaming mga dayo. Nang tanungin kami ng isang matandang babae kung ano ang ginagawa namin doon, ay sinabi ko rito na naroroon kami para sa isang magandang bakasyon. Sinabi naman ng matandang babae na nasa maling lugar daw kami. Puno naman ng pagtataka ang mga kasama ko sa narinig na iyon mula sa matandang babae. Hindi naman namin maisip na naligaw kami. Gayong tama naman ang address na ibinigay sa amin ni Mr. Suarez. Ngunit pinagdiinan ng matanda na wala raw ang lugar na iyon sa kanilang baryo. Nagpatulong na lamang kami sa kanya na maghanap ng magandang bahay na pwedeng upahan sa madaling panahon. Tinulungan niya naman kami hanggang sa makakita kami ng matutuluyan. Hindi naman nagtaka ang may-ari ng bahay na nagpapaupa. Naniwala naman ito na naroroon lamang kami para magbakasyon. Nang araw na yon ay naglibot kami sa buong baryo para malaman namin ang pasikot-sikot dito. Tuloy pa rin ang pagpapanggap namin ng mga kasama ko hanggang sa mapag-aralan na nga namin ang buong baryo. Walang makitang kahina-hinala sa buong lugar. Sa tao man ay parang normal lamang ang mga ito. Wala naman akong maramdaman na
Kakaiba dahil hindi naman umiinit ang aking anting-anting na suot. Kinagabihan ay nagplano kami na magmasid sa labas na tahimik na paraan. Sinabihan ko ang mga kasama ko na ako na lamang ang magmamasid nang hindi sila pumayag. Kaya naman sa uli ay kaming 5 ang lumabas. Muli naming nilibot ang buong kabahayan. Bandang 8:00 ng gabi. Noong una ay wala naman kaming napapansin na kakaiba. Pawang ang mga tao ay nasa loob na ng kanilang mga tahanan at mukhang nagpapahinga na. Bandang 10:00 ng gabi, pabalik na kami sa tinutuluyan naming bahay nang makarinig kami ng isang sigaw ng lalaki. Nagkatinginan kami ng mga kasama ko bago tumakbo ng mabilis. Sa sandaling iyon ay bigla ko na lamang naramdaman ang pag-iinit ng aking mutya na suot. Alam ko na ang ibig sabihin noon. Aswang ang makakaharap namin ng gabing iyon. Napamura naman ako dahil kasama ko ang 4 at ayaw ko silang mapahamak. Sinubukan ko silang pigilan na bumalik sa bahay na inuupahan namin. Ako na ang bahalang tumungo sa pinanggalingan ng sigaw, subalit hindi sila nakinig. Wala na akong nagawa nun kundi ang mangako sa sarili ko na kahit ano ang mangyari ay ililigtas ko sila mula sa kapahamakan. Pagdating namin sa pusod ng gubat ay mas lalong lumayo ang boses ng babae. Doon na ako nagtaka ng mga sandaling iyon dahil mukhang nililin lang lamang kaming 5. Bakit lumilit ang sigaw? Bakit papalayo ng papalayo? Hindi ba tayo pinaglalaroan lang? Takang tanong sa amin ni Julio na noon ay nakahanda na ang barel. Napamura naman si Nilo at Marco, sabay kasa ng kanilang mga barel na dala. Si Gab naman ay nakatutok lang ang kanyang barel sa kung saan at mukhang may tinitingnan ito sa hindi kalayuan. Ano yun? Bakit may nakita akong isang nilalang? May mapupulang mata. Bakit ang itim niya? Gulat na tanong ni Gab habang nanginginig ang boses. Noon ay napamura na ako dahil talagang nalinlang kami ng mga aswang at hindi nga ako nagkamali na ito ang rason kung bakit nawawala ang mga tao sa baryo na iyon. Kinakain ng mga ito at walang tinitira na kahit ano. Binasag ko ang mga kasama ko at sinabihan silang pumwesto ng pabilog at huwag hahayaan na magbitawan sila ng kanilang mga baril dahil iyon lamang ang makakapagprotekta sa kanila. Sinabihan ko silang unti-unting umatras palabas ng gubat. Pero ilang sandali lang ay natigilan kami nang makarinig kami ng isang malakas na alulong ng isang aso. Kinilabutan kaming lahat nang marinig iyon kasabay ng pagtawa ng mga aswang na mukhang napapalibutan kaming lahat. Humanda kayo. Hindi karaniwang tawang kalaban natin, kundi mga aswang. Sigaw ko sa kanila noong makita ko ang isa sa mga ito. Napamura ang mga kasama ko at ramdam ko ang kanilang panginginig at takot. Kaya naman sinabihan ko silang magpakatatag at magpakatapang dahil iyon lamang ang sandata namin para matalo ang mga aswang. Dagdag ko pa ay huwag silang magpapatalo sa takot na kanilang nararamdaman. Dito nga ay lumabas ang mga aswang mula sa pagtatago nila sa dilim at tumambad sa amin ang halos sa 10 malalaking anyong tao. Pero mabangis ang kanilang itsura na para bang isang aso. Puti ang kanilang mga buhok at mabalahibo na kulay itim ang kanilang mga katawan. Matikas ang kanilang mga pangangatawan habang ang taas ng kanilang tindig. May mapupula silang mga mata at nanlilisik na matatalas na mga ngipin at pangil.
Umalulong silang lahat na para bang nasisiyahan sila nang makita kaming 5. Humakbang ang isa sa kanila na siyang pinakamalaki at may pangit na itsura. Ngumiti ito habang nakatingin sa akin na para bang isa ako sa masarap na karne. Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking baril. Nakatutok iyon sa kanya at hindi ako magdadalawang isip na iputok iyon para pasabugin ang bungo niya. Hindi yan ang makakapatay sa amin, bata. Walang panama sa amin ang mga baril ninyo. Hayaan nyo kaming gawin kayong pagkain ngayong gabi. Sambit nito sabay tawa ng malakas. Sinundan naman siya ng tawa ng mga kasama niya na para bang nakakatawa ang sinabi nito. Ngumisi naman ako sa aswang. Saka tinawanan din sila para mas lalo silang magalit sa akin. Napatigil silang lahat nang sabayan ako ng mga kasama ko. Noong matigil sila at galit na nakatingin sa amin ay sinigawan ko ang aking grupo na magpakawala ng putok. Pinagbabaril namin ang mga aswang, ngunit mabilis silang kumilos at lumundag. Hindi sila masundan ng mga kasama ko at tama nga ang aswang na siyang nagsalita kanina na hindi sila tinatablan ng bala. Sumigaw akong muli na hugutin ang kanilang punyal para iyon ang pampaslang sa mga aswang. Sinubukan kong habulin ang isa sa mga aswang na pasugod na kay Julio. Ibinaon ko sa balikat ng aswang ang punyal na dala ko, dahilan para matigilan ito at unti-unting lumingon sa akin. Mas ibinaon ko pa ang punyal at hinugot iyon. Galit na galit ako nang ibaon ko sa dibdib ng aswang hanggang sa tuluyan itong sumuka ng pulang likido. Noong humandusay ito sa lupa ay pinaputukan ko ito ng baril 2 beses hanggang sa malagutan ito ng hininga. Binalingan ko naman si Julio na noon ay hindi na makagalaw mula sa pagkakaupo sa damuhan. Tinapik ko siya sa balikat at sinabihan ko siyang maging matapang dahil marami pa ang aming makakalaban ng gabing iyon. Tumango naman sa akin si Julio at pinulot ang kanyang baril na nabitawan niya rin at pinagbabaril niya naman ang isang aswang. Tinadtad niya ito ng bala hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa lupa. Hindi pa nakontento si Julio at hinugot niya ang kanyang punyal at pinutulan niya ng ulo ang aswang. Nakita ng ibang aswang ang patay na nilang mga kasama. Natigilan ang mga ito at mas lalo silang nagalit sa amin. Tinawag kong muli ang mga kasama ko at saka pinalupot ko silang 4. Nakahanda na kami noon na pagsugod sa mga aswang habang nakatutok ang aming mga baril sa kanilang lahat. Biglang sumigaw ang aswang na siyang nagsalita at kumausap sa akin kanina. Tinawag nito ang mga kasama at inutusan na buhatin ang bangkay ng kanilang mga kasama na napaslang namin. Galit na galit ito nang tingnan ako sa siya ngumiti. Sinabi niya sa amin na babalikan daw nila kami at pagbabayaran daw namin ang pagpatay namin sa kasamahan nila. Darating din daw ang araw na haharapin nila kami at uubusin. Pagkatapos nitong sabihin ay mabilis itong lumundag patungo sa madilim na parte ng gubat. Sumunod naman ang mga kasama nito hanggang sa tuluyan na nga silang naglaho na parang bula sa kadiliman. Ang tanging narinig na lamang namin noon ng mga kasama ko ay ang malakas na simoy ng hangin at ang pagsayawan ng mga sanga ng punong kahoy. Noong masiguro ko na wala na nga ang mga aswang, ay sinabihan ko na ang 4 na kailangan naming bumaling sa bahay na tinutuluyan namin. Mabilis kaming tumakbo na 5 pabalik, ngunit naramdaman ko na may sumusunod sa amin. Kaya naman nagpauli ako at hinayaan na mauna ang mga kasama ko para harapin ang isang aswang na
nagmamanman sa amin. Gulat na gulat ito nang harapin ko. Kumilos ako ng mabilis patungo sa isang puno na kinaroroonan nito. Agad kong ibinaon sa dibdib nito ang punyal. Nang humihinga pa ito, ay agad kong hiniwa ang leeg nito. Napahawak naman ang aswang sa kanyang leeg habang nanlalaki ang mga mapupula nitong mga mata. Bumagsak ito sa lupa nang bawian ng buhay. Ako naman ay nilingon ko ang aking mga kasama na nasa malayo na. Binilisan ko ang aking takbo sa tulong ng mutya hanggang sa nakasabay na ako sa kanilang apat. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na nga kaming 5 sa aming inuupahan na bahay. Agad na nagsara ng pinto at mga bintana ang kasama ko. Kitang-kita ko pa rin ang gulat, pagkagulo, takot at kaba sa kanilang mga mata ng mga sandaling iyon. Hinayaan ko muna sila na rumihistro sa kanilang utak ang buong pangyayari at ang kanilang nakita. Nang medyo naimasmasan na silang apat ay hindi na nila napigilan ang magtanong at maglabas ng kanilang mga reaksyon. Unang-una ay hindi sila makapaniwala na totoo ang mga aswang at makikita nila ang mga ito ng harapan. Pangalawa ay hindi sila makapaniwala na sobrang lakas ng mga nilalang at hindi ito tinatablan ng bala. At ang pangatlo, nagtataka rin sila kung saan ang mga ito nagtatago kapag araw. Huminga naman ako ng malalim at saka ko sila tinawag na apat. Naging alerto naman sina Julio, Nilo, Marco at Gab. Saka hinarap na ako ng tuluyan. Sinabihan ko sila na simula sa gabing iyon ay kinakailangan namin na mag-iingat, lalo na kapag gabi at sa mga taong nakakasalubong namin sa araw sa baryo na iyon. Dagdag ko pa ay hindi namin alam kung sino ang mga aswang na nagpapanggap na tao at kung sino talaga ang totoong tao. Kaya naman pinadodoble ingat ko silang lahat. Naunawaan naman iyon ng mga kasama ko. Sinabihan ko rin sila na may posibilidad na balikan kami ng mga aswang, kaya't inutusan ko sila na maghanda ng mga asin at bawang. Naglagay nga kami sa bawat sulok ng pinto, bintana at buong bahay para walang makalapit sa amin. Gumawa rin kami ng mga armas na merong asin at bawang. Iyon lang din kasi ang alam namin na kinatatakutan ng mga aswang. Noong matapos na kami, ay nagdesisyon na rin akong sabihan ang mga kasama ko patungkol sa aking bilang isang antingero at sa aking mutya ng putik. Noong una ay ayaw nilang maniwala sa akin, kaya pinatunayan ko sa kanila ang kakayahan ng mutya ng putik. Hindi sila makapaniwala nang matapos kong ipakita sa kanila ang kakayahan ng mutya. Puno ng paghanga ang aking nakikita sa kanilang mga mata. Ang iba naman ay tuwang-tuwa dahil daw may magtatanggol na raw sa kanila laban sa mga aswang. Noong sandali ay sinabi ko sa kanila na hindi ko sila matutulungan lahat kung nasa kritikal na kaming sitwasyon. Tumango naman silang lahat. Nahalata pa rin ang gulat sa kanilang mga mata. Mabilis naman na nagtanong sa akin si Nilo kung papaano ko raw gagamitin ang mutya ng putik. Sinabi ko naman sa kanya na hindi ko rin alam. Basta ay nararamdaman ko na lang ang kagustuhan na ipagtanggol ang mga bata mula sa mga aswang. Nabanggit ko rin sa kanila na kailangan magplano kaming lahat para talunin ang mga aswang. Pumayag naman silang apat kaya ng gabing yun hanggang kinaumagahan ay nagplano kaming 5 hanggang sa makatulog na kami. Hapon na nang magising kaming lahat, agad kaming naghanda ng mga kasama ko para sa paglusob namin mamayang gabi sa kuta ng mga aswang.
Hindi namin maiwasan ng mga kasama ko ang kabahan at isipin kung ano ang maaaring mangyari. Lumabas ang mga kasama ko para bumili ng makakain. Ako naman ay nagpaiwan sa bahay para magdasal sa aking anting-anting na suot. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik ang mga kasama ko at kumain na rin kami hanggang sa dumating na nga ang gabi. Naghanda kaming lahat para sana lumabas nang bigla na lamang kaming nakarinig ng sunod-sunod na kalabog sa bubungan at sa paligid. Naramdaman ko ang pag-init ng aking anting-anting. Agad kong sinabihan ang mga kasama ko na maghanda dahil naroroon na ang mga aswang at nilulusob na sila. Lumabas kami at hinarap ang mga aswang. Ngumisi ang pinuno nila at tiningnan kami ng mga kasama ko. "Huwag tayo rito. Ayoko na may taong madamay." Sigaw ko sa kanila na agad naman itong pinaunlakan. Nilingon ko ang aking mga kasama at sinabihan silang huwag na susunod. Subalit hindi sila nakinig sa akin. Hinanda nila ang mga gamit na sandata na ginawa namin kagabi na siyang makakatalo sa mga aswang na gabunan. Sumunod kami sa kagubatan at hinarap ang mga aswang na agad kaming pinalibutan. Humalakhak ang pinuno nila at sinabihan kaming hindi raw namin sila matatalo. Saktong-sakto ng mga sandaling iyon na may putik sa kabilang bahagi ng gubat dahil umulan ng malakas kagabi. Ngumiti naman ako habang nakatingin sa mga kasama ko. Ngumiti rin sila pabalik sa akin. Tinapik ako sa balikat ni Marco at sinabihan ako na gawin ko na raw ang dapat kong gawin. Sila na raw muna ang bahala sa mga aswang habang ginagawa ko ang parte ko. Nagsimulang nagpaputok ng mga baril ang mga kasama ko na may bala ng bawang at asin. Gulat na gulat ang mga aswang nang tamaan sila at makaramdam ng sakit. Ako naman ay tumakbo patungo sa putik at lumubog doon. Pag-ahon ko ay puno na ng putik ang buo kong katawan. Hinugot ko ang punyal sa aking bewang at nagsimulang tumakbo patungo sa mga aswang. Sinaksa ko sila ng aking punyal. Takang-taka naman sila nang may sumasalakay sa kanila na hindi naman nila nakikita. Sinugatan ko rin ang iba sa kanilang mga leeg, dahilan para bumagsak sila sa lupa at bawian ng kanilang sariling hininga. Naubos din ng mga kasama ko ang ibang aswang na siyang sunod-sunod na bumagsak sa lupa. Ang natira na lamang ay pinuno nila na mukhang may malakas na tangan dahil hindi man lang ito natitinag mula sa mga atake namin. Sumugod ako sa kanya at mabilis kong ibinaon ang punyal sa kanyang balikat. Ngunit hindi ko pa iyon ibabaon nang bigla na lamang niya akong nahawakan sa aking braso. Dito ay binalibag niya ako sa lupa. Sumigaw siya ng malakas na nakikita niya raw ako. Wala raw silbi ang mutya ko sa isang tulad niya. Hindi ko raw siya matatalo ng ganoon kadali. Tumayo ako at hinarap ko ito. Tumawa naman ako na parang walang kaba sa aking dibdib. Nag-iisip na ako noon kung ano ang maaari kong gawin para matalo ito. Hindi ko rin maalala ang ibang mga bilin sa akin ni Mang Taba noon dahil konti lamang ang impormasyon na nakuha ko mula sa kanya. Napabuntong hininga ko at hinawakan ko ng maigpit ang punyal. Ibinalik ko yon sa aking bewang at hinawakan ko ang aking baril. Tinutukoy yon sa aswang na kaharap ko. Tumawa siya ng malakas na parabang iniinsulto niya ako. Hindi raw siya natitinag sa baril ko dahil kaya niya raw itong labanan. Sa mga sandaling iyon ay sinisigawan ko na ang mga kasama ko na paulanan na ng bala ang aswang. Sinunod naman nila akong lahat.
Pinaulanan naman ng bala ang aswang hanggang sa hindi nito makayanan ang mga balang tumatama sa kanyang katawan. Hanggang sa maubos ang bala at kinuha kong muli ang aking punyal. Dito sumugod ako sa aswang habang dumadakot ng asin sa aking bulsa. Isinaboy ko yon sa kanyang mga mata. Napasigaw ang aswang habang tinatakpan ang mata niyang nasabuyan ko na ng asin. Sigaw ito ng sigaw dahil sa sakit na nadarama. Noon ay tumalon ako at inamba ang punyal para patayin ang aswang. Ibinaon ko yon sa kanyang leeg. Sumirit ang kanyang dugo. Mas binaon ko pa ang punyal hanggang sa tuluyang bumagsak ang aswang sa lupa. Nangisay ito na parabang binabawian na ng hininga hanggang sa tuluyan na nga itong hindi gumagalaw habang dilat ang mga mata. Hinugot ko naman ang punyal sa leeg nito at ibinaon ko yon sa kanyang dibdib para masiguro na hindi na ito mabubuhay pa. Biglang kumulog sa kalangitan. Isang hudyat na uulan na naman ng gabing iyon. Kumuha ko ng posporo at ng goma. Sinindihan ko ang mga patay na dahong naroroon at sinunog namin ng mga kasama ko ang bangkay ng mga aswang. Nagulat pa kami ng kasama ko nang bigla na lamang napalitan ang katawan ng mga ito ng isang puno ng saging. Maski ako ay hindi makapaniwala na iyon ang nangyari kapag namatay ang isang aswang. Ang pagkakaalam ko lang ay magiging puno ng saging ang isang tao na inaswang. Pagkatapos ng gabing yun ay bumalik na kami sa aming bahay na inuupahan para magpahinga. Agad naman akong tumungo sa altar para magdasal at magpasalamat sa Diyos dahil hindi niya kami pinabayaan ng mga kasama ko. Lumipas ang ilang araw na pamamalagi sa baryo na iyon ay wala na kaming nabalitaan na nawawalang mga tao. Nanatili ulit sa normal ang buong baryo. Noon namin napatunayan ng mga kasama ko na aswang nga ang may gawa kung bakit nawawala o naglalaho na lamang na parang bula ang mga tao. Pinadalhan naman kami ng report noon ni Mr. Suarez. Sinabi ko sa ulat na wala namang kakaiba sa baryo na pinuntahan namin. Sinabi ko rin na wala kaming makita na kahina-hinalang mga armadong kalalakihan na siyang dahilan ng pagkawala ng mga tao roon. Galit na galit si Mr. Suarez nang mabasa niya ang sulat. Hindi raw niya nagustuhan ang balita kong iyon. Hindi ko raw ginagawa ang trabaho ko bilang isang magaling na sundalo. Dinadamay ko pa raw ang mga kasama ko. Hindi na lang ako umangal noon. Totoo naman talaga kasi na dinamay ko ang mga kasama ko sa laban na ako naman dapat talaga na hindi ko na sana sinama silang apat. Pinabalik na nga kami ni Mr. Suarez at ng mga kasama ko sa aming himpilan. Pagdating namin ng grupo ko ay naroroon na si Mr. Suarez at matapang na nakatingin sa aming 5. Sinabihan ko agad na pagkatapos kong magsaludo sa kanya ng aking intensyon, inako ko ang lahat ng kasalanan na nagawa ko at pinaglaban ko na inosente ang mga kasama ko. Ilang beses akong sinubukan na pigilan ng mga kasama ko pero hindi ako pumayag. Kaya naman noong magsalita ko at sinabi ang lahat kay Mr. Suarez ay pinakawalan niya ang 4 na kasama ko. Bumaling siya sa akin at kinausap na nga ako kung totoo raw ang nangyari sa baryo na pinuntahan namin. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga aswang, ngunit wala man lang siyang pinakitang interes sa akin. Ni hindi man lang niya ako pinakinggan. Sinabi niya na hindi raw totoo ang mga aswang at isang kalokohan lang ang pinagsasabi ko. Inaasahan ko na rin iyon mula sa kanya kaya hindi ko na siya pinilit na paniwalaan niya ako. Sinabi niya sa akin na
magpapadala raw siya ng ibang grupo sa baryo na pinanggalingan namin. At baka raw sakali na magawa ng mga ito ang misyon na ibinigay niya. Hindi naman ako tumutol sa kagustuhan niya at agad naman akong pumayag. Sinabi ko pa sa kanya na siya na ang bahala dahil doon ay suspindido ko ng halos 2 linggo. Nalungkot naman ang mga kasama ko sa akin pero sinabihan ko na lang sila na ayos lang ang lahat. Binilin ko rin na mananatili na lamang sa aming 5 ang lahat na nangyari. Pagkatapos ko sa kanilang magpaalam ay umuwi na rin ako sa amin. Nagpahinga ako at saka pinag-aralan ang tungkol sa aking mutya. Nakipag-usap pa ako sa mga albularyo para lumawak ang kaalaman ko hanggang sa marami na akong natutunan. Sa pamamalagi ko sa bahay ay may iilan naman taong natulungan na siyang nagpapasaya sa akin. Nang matapos ang 2 linggo ay tinawagan akong muli ni Mr. Suarez. Sinabi niya sa akin ng totoo na wala nga raw kakaibang nangyari sa baryo pero hindi niya pa rin pinaniniwalaan ang aswang. Dahil doon ay muli akong bumalik sa aking serbisyo at patuloy na ginamit ang mutya ng putik minsan sa aking misyon. Hanggang ngayon si Ray, nasa akin pa rin ang mutya at nananatili ito sa aking pangangalaga. Nagdadalawang isip pa ako kung ipapamana ko ito sa aking anak o ipapasa sa ibang tao. Ganun pa man ay iniisip ko na wag na lang dahil wala nang naniniwala sa mga ganitong bagay. Hanggang dito na lang po. Sa muli maraming salamat Sir Ray sa pagpapaunlak na basahin ang aking kwento sa araw na ito. Hanggang sa muli.